ang feeling namin. Ganun po. Yung sila Ate Elsa Bolivar at saka Daniel Elsa at saka si Raymond, nasa labas na po ako nung nalaman ko. Yung kay Simon lang po talaga, natuwa pa kami. Mayroong angel of death na pumunta sa kanya. Mayroong judgment ng Panginoon tulad ng sinasabi ni Pastor Kibuloy. Ganun po ang mga ano niya. Ngayon po na-realize ko nung sinabi nga ni Enteng, kapitan ngayon sa Tamayo, doon ko po na-realize. At saka si Enteng din po pala, yung siya rin na mamalo sa amin dati. Ilang daang worker na pong napalo niyan. Dahil ang mga kasalanan, yung nagkasyuta ka lang, 100 ang palo sa iyo, 120. Sa mga lalaki, yung mga babae, 60 to 80. Palo talaga yung pahadapain ka, tapos palo talaga. Yung pong namin, tapos papasuotin kami ng orange na t-shirt, yung may SS sa likod, araw-araw yan. Ano yung SS? Yung serpent seed po, ibig sabihin. Serpent seed. Ayan. Ka-orange po kami yan. Yung mga preso. Namin, nakakahiya po yun. Tapos wala kaming karapatan. Zero ng karapatan. Trabaho lang kami. Gising kami ng alas 5, alas 4, gisingin na kami, alas 5, devotional na. Tuloy-tuloy na yan. Hanggang alas 10, alas 11 ng gabi. Wala po kami, ilang oras na po pahinga namin. Tapos, Elias Jackson, paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas ngayon at magpatotoo sa lahat ng mga bagay nito? Sa kabila nung sabi mo rin at sabi rin ni Elias David kanina, yung alam mong may mga banta sa mga witnesses. Sa totoo lang po, dahil po sa doktrina nga po na na-embed po sa puso't isipan ko, na siya yung kaligtasan, I look beyond po. Tinignan ko, pinawalang tabi ko po lahat na nangyayari sa akin. Nasampal ako dati. Nung naliit lang yung remittance ko, 1999, 15 years old ako. Sinampal ako ni Dandy Cabahog. Harapan ng may members pa at worker doon. Sabi sa akin, kung tinututoy ka sa bahay nyo, dito hindi. Sinampal po ako. Alam nyo po, I look beyond that. Kasi sinasabi kasi sa amin, pag pinapanis kami, pinapalo kami, pagbadlong, tawag dito yung disiplina yan ng Panginoon, ng Ama. At po, kaya ini-embed sa amin, kaya tinatanggap namin, kahit pagkalitan kami, kahit tawagin kami animal ni Pastor Kibuloy, pag nag-hook up siya, nagagalit siya, kahit murahin kami. Pribilehiyo yan, dahil nakikita ka ng Ama, yun ang inaano sa amin. Pero nung nangyari sa akin, nung sinabi ni Inting Canada sa akin, nung patayan na, doon na po, lahat ng sama ng loob ko, ninakaw sa akin yung aking, kahit na po yung, alam niyo po, bago lang kami naghiwalay ng partner ko ngayon, dahil dito, sinacrifice ko po kung alam lang nila. Naghiwalay po kami, bago lang. Dahil lang po, hindi na maano ng asawa ko dahil malayo ako. Dahil buhay ko na para lang sa kanilang kaligtasan. Hindi nila alam yan. Akala nila, binayaran po kami. Kahit piso wala po kaming bayad dito. Sinasabi ko lang sa mga worker na yan. Parang hindi naman kayo pinasulisit ni Kibuloy. Masakit, masama lang po yung loob ko. Yung ganun po. Hindi nila alam yung mga sakripisyo namin din. Akala nila, napakaganda na dahil binayaran niyo po kami, madam. And I'm sorry marinig. I'm sorry marinig, Elias Jackson, yung tungkol dun sa partner nyo, no? Pero napakahalaga din yung mga ibang binanggit mo tungkol sa yung pinorma sa inyong mga paniniwala. Yun din yung isang, siguro, gusto talagang tignan ng komite, no? Ganun ka talaga kalalim ang conditioning ng relihiyon. Lalo na sa, yung totoong naniniwala, no? Yung talagang nananalig ng sincero. So, isang area siguro na gusto rin naming tignan, yung legal na konsepto ng consent, no? Kung paano ito naapektuhan o paano ito na-impluensyahan o napanghihina dahil malakas yung paniniwalang itinuturo. Pero kalaunan, inaabuso pala yan. So, maraming salamat sa iyo, Elias Jackson. Sana manatili ka dyan online para sa anumang ibang follow-up questions. At sa puntong ito lang po talaga yung masasabi ko sa lahat ng nakakabigla rin na binahagi mo sa komite namin. Pag mayroong witness sa hearing, mayroong kahit isa na sinaktan ni Kibuloy o sinaktan ng mga tao niya, well, sa buong Senado po siya mananagot. Yan po ang masasabi ko sa inyo. So maraming salamat, at this point, Elias Jackson. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Bago tayo dumako sa ating mga government agencies, nais kong itanong sa aking kasama kung meron ba kayong mga nais itanong o sabihin sa puntong ito bago tayo magpatuloy.
Ginang Tagapangulo, mamaya po, magtatanong din po ako sa mga government agencies. Sige po, Shukrin. Sa Bureau of Immigration po, maari po bang matanong, Attorney Santos, matanong muli, kung naandito pa ba sa bansa natin si Apollo Quiboloy? Magandang umaga po, ma'am, Senators. Based on our records po, as of to date, ang last po na flight ni Apollo Quiboloy po ay dumating po siya noong July 22, 2023. So, based on our records, nandito po siya. Alright, salamat. So, wala po kayong official na kaalaman dun sa isang balitang lumabas na di umano ay lumipad na siya or tumakas papuntang ibang bansa. Tama po, wala po sa records namin yun. Salamat, Attorney Santos. Balik lang po ako sa DOLE kay Yusek Egargo. Pagpatuloy lang po yung pag-uusap natin tungkol sa mga puntong binigay ni Elias Rene kanina. Meron po bang remedies at ano pong remedies ang available kapag hindi po binigyan ng sahod at benepisyo ang mga empleyado? Ang procedure po namin sa DOLE, pag hindi po binigyan ng nararapat na sahod ang isang empleyado tsaka mga benepisyo, ay binibigyan namin ng sulat na to comply, compliance order sa kung saang rehiyon yan, pinabibigyan namin sa regional director. Pagkatapos, pag hindi nag-comply, saka kami nagbibigay ng contempt proceeding. Salamat, Yusek. So, moving forward, posible pong ma-issuehan nga ng compliance order yung dating employer ni na Elias Rene at pati ni Elias David, at maaring pag hindi pa sila sumunod doon ay may contempt order kayong ipadadala sa kanila. Yes po, Madam Chair. Ang problema po sa validation ay wala po kaming record na sila ay empleyado. So walang hindi kami pumapasok sa walang employer-employer relationship. Kaya nahihirapan po kami. Pero in principle, go ahead, Yusek. Pero in principle, kung mayroon po kaming impormasyon na talagang empleyado po yung tao at hindi po binibigyan ng nararapat na sahod, ay doon kami doon pumapasok ang aming mandato. So, to use those words as well, in principle, dapat lang nabayaran sina Elias Rene at Elias David sa trabahong ni-render nila sa SMNI na noon ay wala man lang natanggap na sahod, lalo na benepisyo. Dapat nga po, at actually yung empleyado na yan, kung talagang i-enforce niya ang kanyang karapatan bilang empleyado at hindi siya sinasawaran, mag-file siya ng isang kaso para malaman natin kung kailan siya nag-umpisa at kailan siya natapos. Para sa ganun makompute natin ang nararapat na sahod para sa kanya. Salamat, Yusek. Itatanong ko nga po sana kasi kung what would constitute information na maa-act on ang DOLE. So, tama po ba yung understanding ko na yung isang information ay kung mag-file siya ng kaso, including yung impormasyong iyon, kailan siya nagsimula, yes, kailan natapos na magtrabaho doon sa Madam. SMNI. At for the advisement, I'm sure alam din po ito ni Attorney Bacudio at siya po yung pwedeng mag-advise at tumulong, sumuporta kay Elias Rene sa pag-provide ng ganyang information or pag-file ng kaso o iba pang aksyon para ma-aksyonan na po ng DOLE. Opo, Madam Chair. Kung mapatunayan na totoo yung mga akusasyon di lamang ni Elias Rene pati ni Elias David, posible bang mapadlock ang SMNI para sa labor code violations? Ang procedure po yan ay una, kung gusto niyang mag-file ng kaso ng non-payment of salary sa National
Labor Relations Commission. Ngayon, pag napatunayan na mayroon talaga siyang liability after the hearing at pwedeng i-levy yung property ng to answer for the monetary award. Ngayon, doon naman sa inspection, sa halimbawa, magkanda kami ng inspection on that particular instance na wala talaga empleyado siya, na wala talaga siyang tinatanggap ng parang involuntary servitude. So, ang gagawin namin ay magbibigay kami ng compliance order. Pag hindi pa sinunod yung compliance order, doon na papasok yung provision na ang contempt doon, yung hindi niya pagsunod ng compliance order. So may criminal liability na siya on the contempt. At kung umabot sa ganyan, na posibleng ma-levy yung property, magdaos na ng inspection ng DOLE, may mag-issue kaya ng compliance order pero hindi sumunod, kaya may contempt, posible bang at yun na nga, magkaroon na ng criminal aspect ito. So, pwede pong makulong ang liderato ng SMNI para sa labor-related violations. Opo, Madam Chair. Yung halimbawa, magkaroon ng contempt proceeding sa court na kasi yan eh. So, criminal case yan against the employer. Pagka napatunayan na talagang ang aksyon na ginawa niya ay contemptuous o whatever, pwede siyang mapatawan ng pagkakulong. Salamat, Yusek Egargo. Fair warning yan sa SMNI management na dating employer ni na Elias Rene at saka Elias David. Also, COMSEC, pakiimbitahin natin ng SSS sa susunod na hearing natin kasi papacheck din po natin sa SSS kung nag-remit ng contributions para sa SSS, para sa kanilang mga empleyadong sina Elias Rene at Elias David, kung nag-remit ng ganitong SSS contributions ang SMNI. So, please, COMSEC. Salamat po kay Yusek Egargo para dyan. Before we go to questions for DSWD, follow up lang po dun sa kinonfirm ng BI na per official records nila ay nasa bansa pa si Apollo Kibuloy. Kay Yusek, Attorney Quintana sa DOJ, posible po bang, could you please issue an immigration lookout bulletin order ngayong, bukod dun sa pag-confirm ng BI, ngayong may subpoena order na po ang Senate. Pwede po bang mag-issue ng ILBO kay Apollo Kibuloy? Yes, thank you, Madam Chair. With the issuance of the ILBO, and since it's now an ongoing investigation, the DOJ can now issue an immigration lookout bulletin order. But just caveat lang po, Madam Chair, kasi po ang ILBO, it's not meant to prevent the subject from leaving the country. Kung matatandaan niyo po, dati ho kasi meron kaming department order na in-issue para sa mga watchlist tsaka whole departure order, but this was declared unconstitutional by the Supreme Court. So ito pong ILBO is just a way of monitoring the subject of the order, but not to prevent the subject from leaving the country. So ang maaari lang pong gawin nito is i-monitor ng ating immigration officers yung movement po ng tao. So in case dumaan sila sa immigration counter, they just take note of yung itinerary niya, where the subject will travel. But apart from that, it will not prevent the subject from leaving the country. Well noted, Attorney Quintana. Pero syempre, lahat tayong mga institusyon, we use every legal means in our power para ma-appear yung isang importanteng witness sa investigation at hindi siya tumakas sa process of fact-finding and of justice. So kami dito sa Senado, meron na po kaming subpoena order, and I thank the DOJ for saying on record na you will issue the ILBO already, Attorney Quintana?